Hi guys, this is Raymond again and welcome dito sa Noy Finance. So for today's video, pag-uusapan naman natin yung iba't ibang credit card best practices na natutunan ko at i-share ko yun sa inyo para syempre magamit ninyo at ma-maximize ninyo yung inyong mga credit cards. Well, sabi ko nga sa inyo na paulit-ulit, no, credit card is a tool. It's actually a double-edged sword na pwedeng makasama sa iyo pag hindi mo nagamit ng maayos, pero pwede rin talagang maraming benefits ang magawa niya sa iyo kapag naaalagaan mo talaga siya. Siyempre, mahirap alagaan yung isang credit card kung hindi mo masyadong alam kung paano siya nag-work at hindi mo alam kung ano yung mga dapat at mga hindi mo dapat ginagawa. And yun yung video natin for today. Pero syempre, bago natin simulan yung video na to, kung gusto mo yung gantong klase ng mga videos about personal finance, credit cards, investing, I hope you subscribe to this channel and of course, click the bell icon para ma-notify ka pag meron tayong mga bagong videos. So number one thing na dapat ginagawa mo, no? Number one best practice na dapat ginagawa mo is syempre, iniingatan mo yung credit card mo, no? Always secure your credit card details. Alam mo yung mga kawatan ngayon, napaka-creative nila, no? Talagang alam na nila yung mga ways kung paano nila matatago yung sarili nila, paano ka nila maluloko, at very unique and very advanced na yung mga ginagamit nilang mga approaches. So tayo, as a citizen, as a credit card holder, kailangan nag-e-evolve din tayo. Yung security natin pagdating sa credit card natin, dapat pa sumihigpit. So ano ba yung mga basic security tips na pwede nating i-share sa ating mga credit card holders? Number one dyan, syempre, kapag gagamitin mo yung credit card mo, lalo na pag mangi-swipe ka sa physical store, wag mong aalisin sa mga mata mo yung credit card mo, okay? So, wag mo hahayaan na dadalhin nila yan sa likod o sa kung saan man na ipapaserox daw. Kailangan palagi mo nakikita yung credit card mo kasi pwedeng kunin na nila yung details ng credit card mo at gamitin yon sa fraudulent transactions. Iba naman dyan, no? Kunyari, gagamitin natin sa online transaction yung credit cards natin. Di ba, minsan yung iba, nire-require nila na picturean yung credit card for proof. Di ba? So, maging maingat tayo dyan kasi pag pinicturean natin yun at sinend natin sa kanila, magiging vulnerable na yung credit card details natin. So, it's very important na legit yung mga pinagpapasahan natin ng pictures ng credit card details natin. Mas maganda nga kung meron tayong mga e-credit na iba yung details ng credit card details like numbers, yung mga CVV, at iba pang mga details compared dun sa original na credit card natin na hawak natin on hand. Mas maganda yon, mas secured yon pag online transaction, okay? And kapag online transaction, make sure lang na legit yung mga website na pinagpapasahan natin. Yung mas maganda nga talaga, wala nang gano'n, no? Wala nang kailangan magpasa pa ng mga pictures and all kasi meron namang mga websites na hindi naman nagre-require. Usually din yung mga legit talaga, no, nire-require lang nila is yung front portion ng credit card mo at papatakpan nila sa'yo like for first, I think 12 digit or first 8 digit nung credit card number mo for your security. Never nilang hihingin yung back portion ng credit card mo kasi nandun yung CVV. So, iwasan natin yung pagpo-provide ng masyadong details, no, lalo na personal details, birthdays, mother's maiden name. Yan usually yung mga details na napaka-importante, no? So, take note lang na kapag ikaw ang tumawag sa bangko, usually, i-verify ka talaga ng bangko, okay? Para malaman kung ikaw ba talaga yung tumatawag. Pero usually, it takes around mga 3 to 4 questions lang para ma-verify ka. Ngayon, pag sila yung tumawag sa iyo at tinatanong ko nila ng mga details like mother's maiden name, mobile number mo, complete address mo at iba-iba pa, medyo maging maingat ka kasi in the first place, hindi mo alam kung yung tumatawag ba sa'yo is a legit company or a legit kung ano man yung nire-represent daw nila, sila talaga yon. Kasi pag nagkaroon ng fraudulent transaction at napatunayan ng bank sa kanilang investigation na nag-provide ka ng OTP o ikaw yung nag-provide ng mga details nang hindi mo kasi alam na ini-scam ka na pala, then ang problem is pwedeng hindi ka matulungan ng bangko pagdating sa transaction na yon kasi sa'yo nang galing yung information. Napaka-importante kapag may tumawag sa inyo na medyo suspicious o kaya parang merong transaction na na-post sa account ninyo na medyo parang hindi naman ikaw to o kaya hindi mo alam saan galing, call your bank as soon as possible to report the issue. Normally, ang mangyayari niyan is ibablock nila yung card mo, pero mas mabuti na yon kaysa mas mag-transact sila na mag-transact, mas malaking problema yon. So for me, that's the number one thing na kailangan ginagawa mo
kailangan best practice talaga, no, yung security ng iyong credit card. Number 2 is of course yung palagi nating sinasabi na always pay in full and always pay on time. Avoid finance charges and iba pa mga charges like late payment fee, over limit fee, and kung ano-ano pa mga charges. Ang talagang formula is to always pay in full and on time, okay? So, always pay in full, ang ibig sabihin nun, kung ano yung nasa statement balance mo, dun sa statement of account mo na kailangan mong bayaran yung total amount due mo, is kailangan mong bayaran yun on or before the due date. Okay? So, we're not talking about the minimum amount due kasi kung yun ang babayaran mo, magkakaroon ka ngayon ng finance charges. Actually, ang maganda nga, advice ko sa inyo, kung kaya nyong i-auto-debit sa mga bank accounts, sa mga deposit accounts niyo yung credit card nyo, mas better, no? Kasi, pag naka-auto-debit siya, once pumasok yung statement of account mo, okay, at dumating na dun sa date kung saan nagbabayad yung auto-debit mo, then definitely hindi mo na siya kailangan alalahanin kasi automatically babayaran siya nung deposit account mo. Pag hindi naman kaya yung auto-debit arrangement, kapag dating sa pagbabayad, no, it's always better to pay directly dun sa bangko. So, for example, sa BDO, direct ka na sa BDO branch or pwede ring sa BDO online app kung may BDO account ka kasi mas mabilis yung posting ng payment mo. Instead na magbabayad ka sa GCash, magbabayad ka sa Paymaya, pwede rin naman but make sure na mag-allot ka ng mga 3 to 5 days kasi late yung posting. At pwedeng mag-incur ng finance charge yung payment mo kasi late nga mapopost dun sa credit card mo, yung payment. Ano naman po kung hindi ko talaga kayang bayaran during that time ng buo yung credit card ko, no? Kapag ganyan ang nangyari, ako ang ma-advise ko sa inyo is make sure na kahit yung minimum amount due is makover nyo, but always on or before the due date, okay? Kasi pag na-cover nyo yung minimum amount due mo, number 1, mare-retain na yung credit standing mo sa bangko is in line and good credit standing. Number 2, hindi ka magkakaroon ng late payment fee. Pero hindi ka makakaligtas sa finance charge. One way din na ginawa ko before nung hindi ko talaga kayang bayaran yung total amount ko is binalance transfer ko siya or binalance conversion ko siya. So that's another way of splitting your total amount due mo into installment kaya lang magkaka-interest yun, okay? Pero I think that's last resort na talaga pag hindi mo talaga kaya, like may emergency. Kasi in that way, mas mamamanage mo yung pagbabayad mo monthly and hindi ka masyado may stress. Pero if you're going to do that, I advise na huwag mo munang gamitin yung card mo. Kasi pag ginamit mo yung card mo, while doing that, magpapatong lang na magpapatong yun. At eventually, darating yung time na mahihirapan ka talagang bayaran yung card mo. Kaya nga sa third tip, no, third best practice na i-share natin sa inyo, maganda talaga na minomonitor nyo yung inyong SOA, yung inyong mobile banking app, and kung meron ko yung Excel ng transactions ninyo, always monitor yung payments, yung transactions ninyo, kasi maraming benefits yun. Keeping a personal record sa isang Excel, sa isang notebook, nung paggamit mo nung card mo, every transaction, no, every payment, isusulat mo yung date, yung nature ng transaction, yung amount, and iba pang mga details na kailangan mo ilagay mo yon dun sa record mo, and kapag natapos or kapag lumabas na yung statement of account mo, pwede mo ngayon silang pagkumparahin para ma-make sure mo na kung ano man yung nasa SOA mo, yun din talaga yung nasa record mo. So, ma-make sure mo na walang ibang transaction dito na nahalo. Makikita mo agad kung mayroong mga suspicious transaction dun sa SOA mo na pumasok kasi wala siya dun sa record mo. Makikita mo naman, malalaman mo naman siguro kung ay, nakalimutan ko lang palang i-record to. Or, teka lang, parang hindi talaga to sa akin, no? Magandang way din yun to track your budget, no? So, syempre, mas maganda may budget ka and using your credit card statement of account or yung record mo sa Excel as a budget tracker is napakagandang idea, no? Yung mga mobile banking app, napakahalaga din yan, no? Kasi normally, dyan lumalabas una yung mga transactions. Okay, so yung SOA kasi monthly yan lumalabas, pero yung mobile banking app mo, talagang everyday nag-update yan kung meron ka mga posting transaction. So kung meron kang fraudulent transaction na pumasok, doon makikita mo na siya agad. Ako personally, ginagamit ko normally yung mobile banking app ko
kapag meron akong gagamiting credit card kasi I need to check how much is the available credit limit. Okay? So make sure to do that first bago mo ginagamit yung card mo. Okay? Kasi pwedeng wala na palang available credit limit yung credit card mo tapos gagamitin mo siya. So mag-i-incur yun ng over-limit charge. So, but if you have a mobile banking app na ma-check mo na may available credit pa talaga and pasok yung bibilin ko, yung gagamitin ko dito sa card na edi okay, hindi ka matatakot na ma-charge ng over-limit. Pwede mo rin dyan i-check yung mga available cashback mo, available points mo. Ako personally, ginagamit ko yung mobile banking app saka yung SOA to track the points na meron ako at kapag naipon ko na talaga, usually ginagamit ko yan to pay off yung credit card, no? Hindi naman entirely, pero malaki na tutulong niya, no? So nakakabawas talaga siya yung cash credit. So those are the things, mga best practices na alam ko na magandang i-share sa inyo, lalo na sa mga beginner credit card holder. So basically to sum it up, mas maganda na ginagamit mo lang yung credit card mo. Ideally, dun sa mga bagay lang talaga na number 1, kailangan mo. And number 2, yung talagang may pera ka nang nakalaan. Kasi madaling isipin na kapag may credit card ka, marami kang pera. Lalo na kung ang laki ng credit card limit mo, akala mo yun yung pera mo, no? Madaling isipin na ganun. Pero hindi. Kasi credit nga yun, di ba? So, always remember, paalala mo sa sarili mo na hindi ko pera yan, okay? It's a credit, pwede ko siyang gamitin, pero make sure mo na gagamitin mo siya kasi kailangan mo or meron ka talagang pera na pambayad doon kasi hindi yun libre. Lalo na pag may mga sale, may mga gandang freebie, ako nararanasan ko yan. Pag nakakita ako ng mga item na gusto kong bilhin, tapos ang ganda ng mga promos na parang sobrang sulit, then I don't have the money but I have the credit card to buy it. So, yun yung mga delikadong part, okay? So, hindi ko naman sinasabi na wag din yung gagawin yun. But if you can avoid those situations, then definitely it's ideal, no? Ideal talaga na gagamitin mo lang kapag may nakalaan kang pera. Pero kung napagplanuhan mo naman at gagamitin mo yung card mo, syempre, number 1, to earn points or cashback, then definitely, you're using it the right way. You're using it dun sa talim niya na magkakaroon ka ng benefits. So yun lang guys, I hope marami kayong natutunan dito sa video na to, no? So if you still have a lot of questions, lalo na kung beginner credit card holder kayo, just comment below, leave a comment below and sasagutin natin yan as soon as possible, okay? So if you like this video, I hope you hit the like button and of course share this to your friends. And again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.